kasari, kamusta? It's me again, Rhea, ang inyong munting tindera. So, eto na nga, namiss ko po ito. Namiss ko kausapin ang aking sarili sa aking maliit na tindahan. Kasi po, sobrang busy ako. So, almost 2 months. 2 months po akong hindi nakapag-video kasi sobrang busy mula nung nagpasukan. Meron po akong daycare. So, ayun na nga. Hindi po ako nakakapag-video. So, eto na nga, napansin ko, habang nag-stay ako sa daycare, ang dami nagsulputang tindahan. Kahit sa school, ang dami. So, ang naisip ko, i-video, bakit ang daming nagninegosyo ng tindahan? Siguro, unang naisip ko is, ito yung pinakamadali. Kasi katulad doon, magdala ka lang ng palamig, dala ka lang ng candy sa school. So, meron ka lang payong, pwede na. Meron ka lang, kahit nga halagang 1,000 meron. Halagang 500 meron. Basta kaya mong i-rolling. So, ayun napansin ko, ang daling magbukas ng business kung tindahan. So, ang dami ko nakita. Naisip ko, ang daming nagtatayo ng tindahan. Pero, ang dami rin nagsasara. Bakit ang dami nagtatayo ng tindahan, pero ang dami rin nagsasara? Siguro talaga is consistent pa rin, kunwari. At saka yung iba kasi, siyempre, seasonal. Seasonal na, kunwari, sa school lang. Tapos pag merong ulan, wala na silang pwesto, hindi sila makapagtinda. So, ayun, hanggang sa mauubos na yung puhunan nila. So, pero napansin ko, ang daming nagtatayo ng tindahan, siguro, ito yung pinakamadali at patok. Kumbaga, kung gusto mo ng konting puhunan, konting pagkakakitaan, so why not? Magtayo ka ng tindahan. Kung malapit ka sa school, advantage nyo po yun kung ang bahay nyo malapit sa school. Kung di naman, ang dami ko nakita talaga na may dala lang na lamesa, malaking payong, yung pang beach, yung malaki, tapos may dala silang palamig, mga candy, mga chichirya, o business na, patok. Sa maliit na puhunan, meron kang konting kabuhayan. Di ba? Oo nga naman. Ang dami ko talaga nakita. So, ayun. So, kaya tayo may mga tindahan is, swerte tayo. Swerte tayo may mga hindi man kalakihan. Swerte rin yung may mga talagang malaki na talagang wholesaler na sila. Pero kung masasabi ko, swerte ako kasi wala akong binibitbit na lamesa. Wala akong binibitbit na electric fan. Wala akong binibitbit na payong na kapag ka umulan, tatakbo ko. So, ayun lang yung advantage natin. Pero, ang punto ko po is, ito yung isang pinakamadaling business. Magtinda ka. Magtinda ka lang ng fishball. Magtinda ka ng kahit na ano na kaya mo. Napatok sa puhunan mo. Naisip ko nga kung meron kang sariling e-bike, yung bicycle. Kasi ganun nakikita ko sa school. Meron silang mga tindang fishball, may mga tindang silang palamig. So, nakita ko pa, yung nga, lamesa lang, tapos may chichirya na, may candy. So, patok yun sa mga bata. So, naisip ko, kaya ito yung pinakamadaling business na naiisip ng mga tao. Kasi kahit talagang 500 lang, pwede ka nang mag-business, di ba? Pwede 1,000, pwede ka na mag-business. So, ayun, napansin ko, pero, pagka hindi mo siya kayang paikutin at hindi ka consistent, wala din. Kasi, consistent is the key. Kung hindi ka consistent, kung minsan-minsan lang, is wala lang din, di ba? So, ayun lang, napansin ko lang, gusto ko lang i-chika sa inyo na, ang daming nagtatayo ng tindahan kasi ito yung pinaka-easy. Halagang 500, halagang 300 pwede. Actually, 300 pwede. Simula ka sa palamig, fishball. Kung yun ang mo, meron nga 500 lang. Magtinda ka ng palamig, meron kang chichirya, may candy ka. Kung medyo nakakaluwag ka, magtinda ka na rin ng mga ballpen, lapis, di ba? So, ayun. So, ayun lang mga kasari. So, baka naisip nyo din ako nagbibideo. So, naisip kong mag-video ulit. Kasi na-miss ko talaga kausapin ang sarili ko. So, ayun lang mga kasari. Kung bakit maraming nag-iisip magtayo ng tindahan. Dahil ito yung pinakamadali, convenient. So, bye-bye!